Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibig pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibig pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. Ben Paipon po. Welcoming you now to the program Your Honor, Please. Alas 8 hanggang alas 10 every night, no? Monday to Friday. Gusto po kayong lahat. Today is Friday, July 9, and pare pa rin ho ang buhay ho natin. Walang pagbabago. Oh? Ang malaking pagbabago, how people, how Filipinos react dito sa COVID virus sa ngayon vis-a-vis
protest rallies already around the world. Oh. Mukhang nasusuya na po ang tao sa patuloy na pagsasabi ng mga kinaukulan na mabagsik, mapanira ang COVID virus na ito. Manatili po kayo dito sa ating programa sapagkat tututukan ho natin ito, mga kabayan. Kasama na po dyan yung response ng ating pamahalaan. Nauobserbahan ko po, wala nang puknat itong pagdating dito sa ating bansa ng iba't ibang variant, variant ho. Nakakatakot ito. Pagkatapos ng Delta, meron tayong Lambda. Ano kaya ang susunod ho? Wala na po bang katapusan itong COVID virus variant na ito? Meron po bang magagawa ang ating gobyerno para matahimik na rin po ang virus at matahimik din po ang taong bayan? Mapaminsala na ho ito. Tingnan ho ninyo ang ekonomiya ng ating bansa. Nakakawa na ho tayo. Ang taong bayan ang higit na nahirapan, ang mga government officials natin, tuwang-tuwa naman po eh. Bakit? Wala naman pong epekto ito sa kanila ho eh. They have all the cash at hand. Nasa kanila ho ang kayamanan ho ng bansang Pilipinas. They do not feel the effect of the virus ho na rumaragasa sa bawat Pilipino. Hindi nila nararamdaman yan. Sapagkat, kita ho ninyo. Laki na ho kinikita nila. Tignan ho ninyo ang PCOO. Presidential Communications Operations Group ho. Under Mr. Martin Andanar. Sa halip na magbawas ng kanilang mga tauhan, as almost every government office or private offices have been doing because of the pandemic. Ang PCOO po, mga kababayan, nagdagdag po ng, alam po ba nyo kung gaano karami ang empleyado po na idinagdag po ng Presidential Communications Operations Office? 374. Easily outnumbering yung mga regular employees ng PCOO. Batakin ninyo 375 contractual employees. Para saan po ito? Obviously, mga kababayan, election is coming closer and closer at hindi po papalayo ng papalayo. So the government, Mr. Duterte, needs the trolls. Ayaw aminin po ng PCOO na troll sa mga ito. Anong gagawin mo? Anong gagawin ho ng mga bagong empleyado ng PCOO kung hindi po sila mag-troll lolo? Sige nga. Sir, Martin, sir, obvious naman po ito. Alam po ninyo, malaki po ang paggalang ko sa inyo. Pero mukhang nagagamit naman po yata kayo at wag po kayo magpagamit, obviously. Kasi nakakasira po ito eh. Pati ang mga Villar, maapekto dito. Bakit to? Meron kayong relasyon sa mga Villar, sir eh. Di ba? Sabi ng Pangulong Duterte, ang mga Villar hindi na raw po apektado sa ano pang tawag dito? Corruption. Kasi mayaman na raw po sila. Ano kayang inikinayaman ho ng mga Villar ho, mga kababayan? But what we're trying to say here is, itong COVID virus na ito yata ho, mga kababayan, pinagkakakitaan pa ng gobyerno ho natin eh. As I've said earlier,
Mukhang tuwa-tuwa ang ating pamahalaan dito eh. Lalong-lalo na pagdating ng mga bakuna, oh. Iba't ibang klase ng bakuna, pinagkakakitaan pa ng ating pamahalaan. Tuwang-tuwa ho sila pagka nandyan na ho yung bakuna. Lalong-lalo na Sinovac. Sinovac ho, mga kababayan. At is, tanongin natin ang ating sarili. Ito, totohanan po ba ito talaga na marami nang namatay sa virus? Tingnan nyo ninyo, hindi na nga ho, hindi ko na nga tinitignan ho, yung talaan po ng Department of Health. Mukhang hindi na po umaakit eh. Ang patay sa virus dito sa Pilipinas, hindi na po nadagdagan. O ano pang ginagawa ho natin? Ano bang pinagkakamalahan ng ating pamahalaan dito? Nananatili na yata sa 26,000. Compared with other countries, so including superpowers, libo-libo ho ang kanilang mga patay eh. Oh? Libo-libo po ang kanilang mga patay. Pero dito sa Pilipinas, hindi po nadagdagan. So what is anong concern? Ang nadadagdagan po dito sa atin ho, mga kababayan, yung bilang ho ng variant. Ano ba ito? Panakot? Panakot sa taong bayan? Pagkatapos hindi magkatuto ang ating pamahalaan, IATF, LGUs, medical experts, kung anong gagawin? Sasabihin ng IATF, wag na ho kayo magpa-swab test pag kami fully vaccinated kayo. Basta dito sa ating bansa. Sasabihin naman ng LGU, ay, hindi namin kayo tatanggapin dito sa atin kung hindi kayo magpa-swab test at wala kayong vaccination card. Naku, Panginoon ko, ano ba ito? Hindi po magkatuto, hindi po magkakatugma ang mga desisyon ng ating mga tinukulan. Anong ibig sabihin nito sa ating mga kababayan? Ewan ko ho. Mukhang ang ating Pangulo is very much involved na sa politics. Lumalala ho itong usapin na ang ating Pangulong Duterte ay mukhang naaamoy na po niya na magiging presidente po siya ulit. Pagka inanggap po niya ang alok na magiging vice president po na at pagkatapos po noon siya ang magnonombra kung sino ang tatangkilikin ng gobyerno bilang presidential candidate. Tignan nyo ninyo yung layunin po ng Pangulo. Tungkol dito mga kababayan, kanya ito yung pinag-uusapan ng mga lawyers, ng mga academicians, even constitutionalists are talking about the vice presidential intention of Pangulong Rodrigo Duterte. Kitang-kita naman po wala naman pong constitutional prohibition ang pagtakbo ng isang presidente na ngayon mag-i-slide down as vice president. Wala prohibition yan sa ating saligang batas. Pero yung sinasabi ni Pangulong Duterte, kitang-kita ho ninyo ang intensyon. Magba-vice president po siya, pero siya po ang mag-a-appoint kung sino ang tatangkilikin ng gobyerno ngayon bilang Pangulo. Sa madalit sabi, kung sino man ang tangkilikin ng administrasyon under Duterte ngayon na magiging Pangulo at nanalo rin si Digong, anong mangyayari sa tingin ninyo mga kababayan? Anong tingin ninyo? Ano po sa palagay ninyo ang mangyayari? President Duterte will eventually become the president again. Meron po bang prohibition yan? In other words, he is going to be able to circumvent the provision of the Constitution. And this is very dangerous po
mga kababayan. Suriin po natin, pag-aralan na natin mabuti ito. Vice President si Digong, sa darating na halalan, siya ang magno-nominate ng presidential candidate of the administration. Wag na ho yung parti-partido, mga kababayan. Wag na ho yung partido. Si Pangulong Duterte ang magno-nominate. Whether it's going to be Bongo, Sara Duterte, o whoever, sino mang Herodes pa yan, mga kababayan. Bongo, sa tingin po ba ninyo, kaya ni Bongo maging presidente? Sara Duterte, wala na po bang kahihiyan ang mga Duterte, Whatever it is, if any of the two will win, at si Digong ang nag-nominate po sa kanila, and he also wins as Vice President. Ayan, tapos na ho ang boxing. Ito, tinitignan ng mga marurunong po na mga Pilipino ngayon, mga constitutionalists po natin, mga abogado, who are, neutral sa politika. Tinitignan po nila ang takbo ng politika dito sa ating bansa because this is going to be the first of its kind in Philippine history. Only a Digong can do this. Bakit? Makapangyarihan po eh. He thinks and he believes that he has all the power now. Kahit meron pa tayong saligang batas, kahit meron pa tayong mga batas na dapat sundin, ay hindi po mahalaga sa kanya. He is the power behind the law. In other words, he is above the law. O, gusto ba ninyo yan, mga kababayan natin? Nakakatakot ito. Kanya, pag-aralan po natin mabuti ang mga susunod na mga hakbangin ng Duterte administration because it is moving forward towards the end where Mr. Duterte will continue to reign as President of the Republic of the Philippines, preparing for the eventual intrusion of China mga kababayan. Ito ang nakakatakot sa lahat. Okay? Ang pagpasok dito sa ating bansa ng China. Already the Chinese are, a problem, very problematic na po ang nangyayari sa West Philippine Sea because, alam po ba ninyo, hindi na po nababawasan ang mga barkong pandigma and merchant vessels siguro ng bansang China. Wala nang magawa ang ating gobyerno kasi wala naman talagang ginagawa. Hindi naman po sinusupil ang pagpasok dito sa ating exclusive economic zone ng mga barkong pandigma ng China. Merong panaka-naka na ginagawa ng Philippine Coast Guard. Pero parang sa parang smuggling dito sa Bureau of Customs po eh. Modus operandi, very, very simple po eh. Magpasok ka ng 100 container vans of smuggled goods. Pahuli mo ang dalawa. Pahuli mo ang dalawa para merong pera yung mga manghuhuli. Tuwan-tuwa na ho yun, mga kababayan. Tuwan-tuwa na yun. Alam po nila na ang lalabas ay 98 smuggled goods. That is why you see almost everywhere. Tingnan ninyo, okay, yung mga gadgets. We are flooded with all these commodities, mga kaibigan. Galing ho sa China yan. Wala akong ginagawang restrictions ng Bureau of Customs because they are under orders po eh. Nakakatakot ito mga kababayan. Only a Duterte can do this, can make this possible in the country where Filipinos can be silent. Samantalang ang intruders po ay nandyan na ho sa loob ng bahay ho natin. Anong klaseng presidente ito? Ang magnanakaw ho ay nasa bahay mo na. Kitang-kita mo eh. You have the power to
paitaboy yung magnanakaw. Pero, ay, yan ang ano natin. Yan ang senyales na ibinibigay ng Pangulong Duterte sa mga incheck. Ay, pasok, pasok, nandito pa ako. Ako ang protector ninyo. Ayop naman talaga ho, mga kababayan. Ito ang tingnan ho natin. More than ever ho. Yung corruption could be settled very, very, in the end, pwede nating pagtulungan ho, solbahin ito. Pero pag nakapasok na ho ang mga incheck dito sa ating teritoryo ho, mga kaibigan, yan po ang pinakamahirap sa lahat. That is why, even today, dapat to ang taong bayan ay magkaisa na ho. Huwag ho nating payagan na makapasok entirely ang Chinese communist dito sa Pilipinas sapagkat naumpisa na ho nila, di tatapusin ho nila. But that makes, it's very easy for them because our president is allowing them to do it. Ito ho ang ating magiging problema. Ngayon pa lamang ho, hindi na nga nakokontrol ang pagpasok dito ng mga parating na mga incheck dito sa atin. Alam mo ninyo mga kaibigan. Oh, sa Bureau of Customs, wala na hong media-media ho dyan. Hindi na nakakapasok ang mga mediumin ho. Makakatawag ka, makakakuha ka ng appointment daw and talk with the officers there. But even if you are already inside the Bureau of Customs, papaghintayin ka pa ng sakatakatakot-takot na oras bago ka makausap. Para bagang ang daming trabaho nito mga opisyalis ng Bureau of Customs. Ay, pero ang totoo niyan, nandyan lang ho sila. Nagkukwentuhan. Bakit? Wala naman talagang trabaho Sapagkat, karamihan naman po ispagald na Saan po ba nila, pinagbawal po ang mga brokers po. Brokers, Ito yung mga nagpa-facilitate ng mga kargamento inside the Bureau of Customs. Online na lamang daw ho. Online. Paano ang bayaran ho? Maalis po ba yung bayaran? Yung paano yung para sa akin? Madali ho GCash na po. GCash na po ang bayaran ho So kahit hindi po mag-attend o kaya mag-personal ho, face-to-face, yung broker, naaayos na po sa pamagitan ho ng GCash. Ang galing, hindi po. Ang galing. Nabawasan po ba ang smuggling sa Bureau of Customs sa ngayon? Of course not ho. Nadadagdagan ho. Nadadagdagan. Ito ang tunay na nangyayari ho sa Bureau of Customs sa ngayon. Alam po ba ninyo kung bakit alam ko po ito? At one time po kasi, very recently, somebody asked our help kasi yung kanyang kargamento na ipit dito sa Bureau of Customs. That gave me the chance to try yung mga nababalitaan kung hindi ka makapasok, hindi ka papayagan, na meron pong mga, almost everywhere, generals po kausap po Naku, Panginoon. At totoo nga pala. Ang lapit-lapit po yung main gate dyan sa MICP. Ito yung Manila International Container Port or Terminal, whatever how you call it, no? MICP or MICP. Okay? Nandyan po sa Pier. Ang lapit-lapit po yung main gate doon sa opisina na po ng kolektor. Yan po ang pakay ko Yan papunta ho sa kolektor. Okay? Kasi may problema po. Idudulog po namin sa kanya sapagkat meron ng order from the higher-ups ng Bureau of Customs for me to be able to get in touch with them. Alam po ba ninyo mga kababayan? Sarado ho yung main gate. Tanghaling tapat ho. Pinaikot po ako doon sa likod. And I had to walk. Sa tindi ng init ng araw ho. And then, doon sa likod, meron pang
meron pang magpapalista ka pa rin. And you will have to go through the file. Pipila ka ho eh. Anak ng pating talaga ho, mga kababayan. Kawawang-kawawa ho ang mga meron pong gustong iparating sa mga kinukulan sa loob kung gusto nilang pumasok. And that is an experience that I went through. Kilala naman po tayo sa loob, pero yan daw po ang patakaran. Kaya we have to follow. Hindi naman po tayo makapagreklamo. Okay? But this is how it is being done already in other government offices. Because of the COVID virus. Kaya pinalalala nila para wala nang makakaistorbo sa kanilang corruption activities. Why do they do this? Bakit nila gagawin ito, mga kababayan? Sa tingin ko ho, para malaya ho sila na gumawa ng anumang kabulastugan minus the media or snooping. Di ba? Sabi nila, bakit tayo magpapasok dito ng mga mission ng mga iyan? Ayan eh. Yan naman talaga ang kanilang intention ho. Para wala ng istorbo. And the Bureau of Customs is a very sensitive agency of the government na dapat talagang bantayan. Because nandyan po, pagka hindi nakakolekta ang Bureau of Customs, pagka hindi nakakolekta ang Bureau of Internal Revenue, what happens? Puro utang tayo. At pagka puro utang, paano tayo makakabayad? Wala tayong collection. Oh? Ay, nako talaga. Anyway. Ay, sandali lang ho. Eden Pedralves is watching now. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan natin. Eden Pedralves is my classmate. He is residing in Tuguegarao, Cagayan. Kumusta po ang COVID virus dyan sa Tuguegarao? Ha? Eden, kumusta na po dyan? Jomay Maymar is also watching. Okay? Magandang gabi, Jomar. Hindi pa pala ako nakakapag-report sa iyo. Ha? Huwag kang mag-alala. Jomay and Eden are watching now. Los Unidos, Joventeus, magandang gabi po. Thumbs up po si Los Unidos, Joventeus. Thumbs up. Good evening, sir. Ganon din po. Good evening, Cabin. And God bless. Josephine Roquero. Good evening. Good evening, Sir Ben Paipon and Miss Universe. And Your Honor, please keep safe and take care of your health. God bless. And God first. Manny Ramos. Naku, eto naman. Naputi ka na ba, pre? Pre, kumusta yung PDP laban natin? Huwag kang mag-alala. Meron tayong balita ngayon sa PDP laban. Ha? Marami na ho tayong nakakausap na mga original members of the PDP laban and they are very mad at what is happening and what is being done. Anong ginagawa nila sa partidong PDP laban na binuo ni Tatay Nene Pimentel. Marami pong nadidismaya, maraming nagagalit na, Parimani. Thank you very much for watching the program. Josephine Roquero, I'm watching now. Sabi ni Josephine, I'm happy. Ma'am Jo, magandang gabi po. Good evening to you and to your family. Gandang gabi rin po sa aking idol, Pogi ng Bayan. Parang Willie Espiritu, Padre. Magandang gabi sa iyo. Nandyan din po si parang Tony Salaw, nanunood at nakikinig sa ating programa. To all BSCC family members, magandang gabi po sa inyo mula sa inyong abang lingkod, si Tata Ben Paipon. Ayan, Mel Rodelio Militante. Teka, si Willie pala. Everyday din po yan. Monday to Saturday, alas 8 hanggang alas 9:30. Monday to Friday. Panoorin po ninyo, ha? Alright. Mel Rodelio Militante is watching. Maria All. Ay, Ma'am Maria is watching. Magandang gabi po sa inyo, ma'am. Namimiss po namin ang inyong pangalan dito sa ating talaan. Maria All is watching. Good evening po. Ravenna Naya is also watching. Ma'am Ravenna, magandang gabi po. One of these days, ha? Kailangan kantahan tayo, ha? Kantahan tayo. Eden Pedralves, watching now. More power
And God bless, sabi ni Ma'am ni Eden Pedralves, my classmate from Tugigaraw. Ravenna Naya, good evening, Your Honor. Please, Miss Universe, have a blessed Friday. You too, Ma'am Ravenna and company. Marie Clado is watching. Good evening, Marie. Gandang gabi po. Mary Marilyn Makasukol Onyate. Magandang gabi po. Good evening, God's Angels. Lilian Gabriel, Susana Udin, Annalie Candesa from Ravenna Naya. Okay? O ito si Christopher de los Santos. Ito, meron ng comment ito. 7 trillion ang utang ng Pilipinas. Pero bakit palpak ang pamamahagi ng ayuda? Nako, ito yung ayaw na ayaw ko na sanang pag-usapan nun natin. Yung ayuda eh. Pero nandyan na yan eh. Chris, nandyan na yan eh. Parang pakitang tao lang ang ginawa ng DSWD, local government. Ang pinagbasehan pa ang lumang record ng census. Palpak, Tatay Ben. Maging itong mga apps na ginagamit para mag-register online. Ang mga nais magpabakuna, palpak na online application. Sayang lang, millions of pesos na ginastos sa mga walang kwentang online apps na ito. Alam mo, ito experience ng aking kaibigan who just took a flight from Manila to Tacloban after spending 16 days here in Metro Manila dun sa Clark where he was confined sa quarantine, no? Galing po ito sa Caribbean ho, mga kababayan. Imagine, fully vaccinated na ho siya. Fully vaccinated. May card. Ano ba naman, swab test mo na lang pagdating ho dito. Pagkatapos dating sa pangalan nito sa Tacloban, swab test ulit. Kung meron po siyang signs of the COVID, edi i-confine. Pero kung wala ho, anong dapat gawin? Simple lang ho eh. Edi pakawalan mo, ma-enjoy niya yung company ng kanyang mga magulang at mga kapatid. But hindi po ganun ang nangyari. He was forced to stay in a quarantine all alone, mga kababayan. All alone in Clark. Ito na, masakit. Mas masakit ito eh. Nagpa-booking na siya dahil akala ho niya magaling na siya. Talagang nararapat lamang po siya makauwi na. Okay, this is Mr. Andy Lauzon. I know, siguro nagmo-monitor na po siya sa Tacloban because I think he has already arrived. Pero alam po ba niyo nangyari? Pagdating ho dito sa airport, wala siyang alam ho na meron palang requirement ho ang Tacloban. I do not know kung sa Tacloban po ito or he was informed by the airlines nang magpapasok na siya na magkailangan magparehistro daw po siya sa website ng Tacloban na siya po idarating na. Hindi niya ma-access yung page. Walang yung buhay na ito. And his flight is 11 o'clock. Nandiyan na po siya sa airport ng 9 o'clock mga kababayan. Can you imagine that? Kinakailangan po niyang kalabpagin ang kanyang mga kamag-anak sa Tacloban. Go to the office of the mayor, go to the... Ay, sus, Maria de Garapon. Kung hindi po niya ginawa, baka hindi pa po siya nako. Yan ang sinasabi ni Chris. Kababayan ho. Yan ang sinasabi ni Chris. Apps. Ano itong ginamit po ng DSWD? StarPay? 1.8 million Filipinos were supposed to receive ayuda. 1.8. May naglagay po sila ng apps
where dapat magparehistro ang mga kababayan natin na mahihirap. Wala nga ho silang cellphone eh. Paano makakapag-apps po ito? Only 500,000 Filipinos were able to take advantage of that. But 1.8 had a reservation. No, talagang ito po yung tinatawag na nabigyan po ng allocation. Budget po. In other words, nandyan ho yung budget. But only 500,000 was able to take advantage of that. So what happened to the 1.3 million Filipinos who did not get their ayuda? Chris, pakitanong ka sa DSWD yan. Okay? Ganyan ho, mga kababayan. Ang nakikita po ng taong bayan ngayon na nangyayari sa gobyerno, kanya hindi na sila naniniwala na meron pa ring COVID dito, kung hindi, negosyo na ho at pinagkakakitaan ng ating mga opisyales ng gobyerno. Alam po ninyo, ayaw ko pong sabihin po yan. Pero ito yung damdamin na ho ng taong bayan ho. Nawawalan na po ng tiwala sa kakayanan ng ating pamahalaan to solve this case because I think ayaw na nila solusyonan ho ito eh. Tingnan niyo, pakinggan po niyo yung DOH. O meron na naman po tayong variant. Ha? Tapos na yung Delta, pero mabigat pa yung Delta, sabi po nila. Pero nandyan na ho yung isa. Yung Lambda variant. So what is next? Other countries, meron po mga nagrarally ho ngayon all over the world, pero marami na ho mga bansa ang natapos na po. Isang taon nang mahigit po eh. Isang taon lang itong COVID ho natin eh. Do we need another year for the pandemic? Pagka ganito naman tumatagal, ibig sabihin, ang response ng ating gobyerno talagang palpak. Palpak talaga ho, mga kababayan. Kalulungkot eh. Kasi taong bayan, mahihirap na mga kababayan natin ang nagsasuffer. Grabe talaga ho. Nakalulungkot ho. Mel, gandang gabi po, Tata Ben. Dito kami kainan habang nood ng program niyo. Birthday ni Ka Anton. 67 na siya ngayon. Di ko na sasabihin kung ano handa. Baka sabihin mo na naman iniinggit kita. Hindi naman eh. Anyway, basta't pakainin mo yung birthday celebrant natin. Huwag mong gugutumin yan. Mabuti sana kung hindi senior citizen na yan. Okay, Ka Anton, happy birthday to you from all of us dito sa ating Broadstream Cast Communicators. At siyempre, mula sa iyong kaibigan at mga kasama ngayon dyan na lumalaklak at kumakain ng handa ni paring Mel. Ha? Okay? Alright. Meron akong balita sa iyo, Ka Anton, ha? 67 ka na. Si paring Mel, ilang taon na ba si Mel? 65 na rin yata yan. Pero mahal niya yan. Ni Ma'am Mercy Ong. Ma'am Mercy Ong. Meron lang ako ibabalita ho sa inyo. Kasi marami po ang tamang-tama ito sa iyo, Ka Anton, ha? Tamang-tama po ito sa iyo. Kasi 67 ka na eh. Ako 73. Ayan, tingnan mo ha. Tingnan mo ang anyo ni Tata Ben. Parang 37. Pero iisa lamang po ang sekreto ni Tata Ben. Ito, Spirulina. Ayan. Kung gusto ninyong malaman ang tungkol dito, PM lamang ho ninyo ako. Happy birthday, Ka Anton, at to all people who are, hindi naman po talaga tumatanda, no? Pero lahat tayo papunta riyan eh. Lahat tayo papunta riyan, and we have to prepare ourselves. Kinakailangan, maganda po tayo pare-pareho. And I think
napapagandaan po natin ito mabuti sapagkat meron tayong katuwang ho dito. Ang tawag po dyan, spirulina. Okay? Spirulina. Okay? Areglado. Ipian lamang po ninyo ako kung gusto ninyong to know more about my secret in life. Okay? Bukod po dyan, syempre, meron pang isa. Saka na lamang po ninyo malalaman. De Los Santos Christopher, happy birthday, Kaanton, ha? Pag-aralan mo mabuti, kailangan mo na ito talaga, ha? And all of us na tumatanda, nagkakaedad, kailangan na natin pagandaan yung ating pagtanda. Lenny Robredo de Los Santos Christopher says, for President, Senator Manny Pacquiao for Vice President. Malapit na ho, magdeklara mga yan. Abangan na lamang po natin. Ravenna Naya, Olive Patches. Ito, Ma'am Ravenna, ito po yung Spirulina Troche. Okay. Yan ho ang ating sekreto sa buhay. Okay? Thank you very much. Danny Lacson. Consistent ang IATF at local government units. Basta may vaccination card, no need of swab test. Sa bagay, alam mo, Danny, sa ngayon, hindi pa nagkakasundo eh. There are some government, local government units who readily accept whatever the IATF directs them to do. But there are LGUs na talagang pinag-aaralan talaga kung ano po ang kailangan na gawin dun sa kanilang nasasakupan. And that is, iyan naman dapat ang mangyayari ho eh. LGUs should be consulted because they are on the ground. At hindi naman po tama na sabihin na wala silang mga medical experts ho dyan. Eh dito nga sa IATF po, hindi po ba miyembro ho si Mr. Duque ho dyan sa IATF? Eh bakit to? May sinabi na po ang IATF, sinasalungat pa po ni Mr. Duque. Ano ba yan? Yan ang sinasabi ho natin. Walang coordinated effort ang ating pamahalan when it comes to the response sa virus na ito under this pandemic. Ay, nako talaga. Mary Ann Vicente is watching. Good evening. Magandang gabi, Mary Ann. I think, please let me know, ha? Ikaw ba yung inaanak ko na taga San Juan nung araw? Alright, Ravenna Naya, Migs Mendoza Flores. Binabati ka ni Ma'am Ravenna. Migs, ha? Good evening. Sami Gabot. Ayan. Pare ko, magandang gabi sa iyo. Ha? And eto, kamukha rin po ni parang Willie Espiritu, isa sa mga idol natin ng bayan. Ha? Ayan. Alas 6 hanggang alas 8 ang programa ni parang Sami. Just before our program. Actually, marami po akong dapat ipasalamat kay parang Sami sapagkat after his program, marami pong nanonood sa atin. Dumadali po ang kanyang mga listenership sa ating Your Honor, please. Thank you, Sami. Good evening. Monral from Canada. Ayan, Mon, magandang gabi. I am very happy you're always watching. May connection pa tayo kahit wala na tayo sa Don Pedro, Valenzuela, Metro Manila. Kami po ay nakatira pareho, magkapit-bahay po kami nung araw nito, ha? Ravenna Naya Olivares family in Oton, Iloilo. Ayan, binabati ni Ma'am Ravenna. Christopher De Vera is also watching. Magandang gabi po. Marco Remulla. Ay, Marco Remulla. Hello po, Vice si Sir Ben. Love, sabi ni Marco Remulla. Magandang gabi, Marco, ha? And I think meron ng kalatas ang ating Pangulo, 10 ng inyong abang lingkod, maiiba po ang time slot ni Marco Remulla
mapapanood na po siya sa ganap na alas 9 hanggang, alas 9 ba? O alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi. 3 hours po yan. Oh, kaya mo ba, Mark? Alright. Wala namang kasunod kaya dire-diretso mo na. Okay. Yan po si Marco Remulla. He will be all alone in this program, but I think he will be doing something to expand the program. Marco, welcome back to BSCC. Danny Lacson, VP must be qualified to succeed the presidency. Anong ibig sabihin nito, paring Danny? Must be qualified to succeed the presidency. The only qualification now, kung ang pinag-uusapan po ngayon, itong panahon na ito hanggang sa eleksyon, may mangyayari kay Pangulong Duterte. Okay, hindi na niya kaya. So, successor, the process of succession, Ma'am Lenny, succeeds the president. Pero kung ang iniisip po natin, Lenny Robredo will become the president, the qualification, she has to run for president. Okay? Kinakailangan, pasok ko as candidate si Ma'am Lenny after the vice president. At least ito, walang kontrobersya ho dito sapagkat from vice president to presidency. Si Digong, hindi ho president, magiging vice president. Dapat po siguro, Danny. Ang tanongin natin dito, qualified po ba si Pangulong Duterte na from President of the Republic of the Philippines, magbibisi po siya. Naku, di pa nakakaya yun. Ravenna Naya, thank you very much, Danny. Ravenna's clans, good evening, sabi ni Ma'am Ravenna. Rogelia Buton Dino, ganun din po, ha? Good evening. And gandang gabi po, sabi ni Marco Remulla. Welcome to BSCC, Marco. Okay, Evelyn Lu Regala, good evening. Sabi ni Ma'am Ravenna. Ganun din po kay Ala Jim Santos Bautista. Ayan. Lahat mo kayo binabati ni Ma'am Ravenna, Joanne Moffett. Ayan, binabati kayo ni Ma'am Ravenna. Okay? Ariglado. Nako, 5 minutes to go before 9 o'clock in the evening sa ating programang Your Honor, Please. Okay? Si Manny Ramos po kanina, aywan ko kung nandyan pa si Manny Ramos. Original PDP laban din ito, mga kababayan. Nagtatanong, ano na kaya mangyayari dito sa partidong ito? Alright. This is the latest, Manny. And all ORIG members of the PDP laban at ang sambayan ng Pilipino kasi matindi ang labanan ngayon. Dalawang faction ang PDP laban ang nag-aaway. The chairman and the vice chairman. Pagkatapos po yung grupo ni Coco Pimentel at Manny Pacquiao. Ayan. Ang nasa kabilang side. These two big groups of the PDP laban is splitting the party at the middle talaga. Mga kababayan. You know what? Ito ang latest. Ang grupo po ni Mr. Manny Pacquiao, who is the president of the PDP laban. Nasa Amerika pa po ito, makikipag-boxing nga ho Di ba? Makikipag-boxing. Naggawa na ho sila ng resolusyon. Naggawa na ho sila ng hakbangin. Itiwalag sa partido itong mga inaakala po nilang salot sa partido. Sila Mr. Cusi, sino pa? Mr. Melvin Matibag, Secretary General daw po. At si Astra Naik, Membership Committee Head. Yan, tatlong opisyalis na yan. Vice Chairman of the party, si Mr. Alfonso Cusi, who is all at the same time Secretary of the Department of Energy. Mr. Cusi,
Sa tingin ko ho, magbalik na lang ho kayo sa Department of Energy. Ang magtataas na naman po ang Meralco ng bayarin ho namin. Wala na po ba kayong magawa ho dyan? Bakit itong PDP lamang pinakikialaman ninyo? Ho, mabuti nga. At tiniwalag na ho kayo sa partido ni Mr. Manny Pacquiao. Isama ho ninyo yung Secretary General ho ninyo. At ganun din yung membership committee head. Ayun, 3 ho yung tinibag ni Manny Pacquiao ho. Yan po ang balita ho ngayon. We do not know kung ano naman ang responde ng kabilang side. Baka ititiwalag din ho si Manny Pacquiao as president. Oh, ititiwalag din po ba nyo si Coco Pimentel? Ay, naku talaga ho, mga kababayan. Nakakasulasok talaga ang nangyayari dito sa atin for personal aggrandizement, for personal vested interest ho, nasisira po ang paglilingkod sa taong bayan. This is what is happening today. Nakalulungkot po sapagkat yung partido na binuo ni Nene Pimentel ay ginagamit po for vested interest. Nawawala ho yung yung diwa ng partido, yung talagang intensyon na makatulong sa sambayanang Pilipino, na magiging patriotic nationalist po tayo. Ipagtanggol natin ang ating sariling kasarilan. Ipagtanggol natin ang ating bayan sa mga aggressors, sa mga intruders, mga kababayan. Ito ang tinuturo ng partido Pero under the leadership ni Mr. Duterte, nawawala ho mga ito Kaya maraming nagagalit na original members of the PDP laban ho. Nakikita po nila yung mga sumakay sa partido PDP laban. Sumakay nung nanalo si Duterte, sumakay ho sila, naglipatan ho sila without undergoing seminars. Kaya ito ngayon ang kalaban ng ORIG PDP laban members. Ito ang problema talaga. Now, I do not know what will happen after this. Pero naniniwala po ako that the party will stand all these challenges at sana matuto na tayo. Yung mga members of the PDP laban, wag karak-karaka kumuha ng isang leader, tatangkilikin, ikakandidato natin, pagkatapos manalo, wala nang silbi ang partido natin. Kagaya din ang pagturing nila sa ibang mga partido na umiiral dito po sa ating bansa sa ngayon. Sa tingin ko sana, yung paniniwala ko, hindi naman po ganyan ang PDP laban. Sa nakagisnan ko po sa napag-aralan ko po sapagkat ako po ay dumaan sa proseso para maging miyembro ng PDP laban. Okay? Kaya alam ko po ang damdamin ng mga original members. Kahapon po, kagabi, nakausap po natin si Governor Edgardo Barbo. Summer po ito, mga kababayan. He was one of the campaigners for President Duterte in that area nung kumakandidato si Digo. Pero siya po nanghihinayang. Nanghihinayang po siya. Joan Soto Bofet, sabi ni Ma'am Ravena, good evening. Magandang gabi po sa inyo. At syempre po, Medina Dagay. Ganda gabi po, sir. Good evening. Okay, good evening. Asuelo, Joan. Magandang gabi po from Ma'am Ravena. Winnie Ching. Ang dami po talagang kaibigan ni Ma'am Ravena. Tess Perez, good evening. And silip lang po, sabi ni Obes Medina Dago. Wag lang po silip naman. Manatili na ho kayo, Armando Buddy Badillo. Armando Buddy Badillo, si paring Buddy ng Sampaloc, Manila. Gandang gabi, partner, Good evening kay Evangeline Celetaria. Good evening, sabi po ni Ma'am Ravena. Danny Lacson, the only
constitutional duty of a VP is to succeed the presidency. Thus, that is a mandatory qualification. Saan, Padre? The only way to succeed the president is to be elected vice president. Okay, first. And then, you become the president should there be vacancy or incapacity of the incumbent president. Dani, tama po ba yun? Tama? Okay. Thank you very much for the clarification, Ravenna. Hides Gapana Pecolanan. Magandang gabi po, Josephine Roquero. Good evening, Sir Ben. Take good care of yourself and God first, sabi ni Josephine. Founder Virgie Anches. Ang dami talagang barkada siguro ni Ma'am Ravenna, no? Ma'am Ravenna. Nandyan po si Charlie Fry. Charlie, magandang gabi, sabi ni Ma'am Ravenna. Ma'am Mercy Ong. Good evening, sabi ni Mel Rodelio Militante. Nagdiriwang ho sila ng birthday doon sa kanila, no? Ma'am Mercy, nagkakainan daw po sila. Manny Ramos, pre, paano na ang PDP laban ngayon? Sila na ng hawak. Paano na kami ngayon? Sabi ni sabi nga nila, sila na lang. Des Perez, good evening po, Mami. Mami Nana Naya Ravenna. Ayan. Good evening po, Kuya Ben, Paipon, and Miss Universe. Stay safe po. And God bless. Magandang gabi, Tatay Ping. Rofino Pablo is watching from Pasay City. Manny Trail yan. Gika, sir. O nga naman, Pero I don't, si Lenny Robredo is really contemplating on running for president. No? Pero mukhang nangingibabaw pa rin ho yung local position. I don't know, but let us just wait for the vice president. Pero sa ngayon na mag-take over as president, pagka nag-file, pagka nag-file, ay hindi naman po pwede, Kasi ibang position, eh. Pero once a candidate, mukhang you vacate your position, di ba? Ano kayo mangyayari nga pala dito, mga kababayan? Kung hindi po mag-file si Lenny, mananatili siyang vice president at mag-file ng candidacy itong si Pangulong Duterte. What happens? Will there be a vacancy sa presidency? Yan. Nga pala. Meron po bang mga nakakaalam sa batas tungkol dito? Tulungan mo ninyo kami. Danny, mag-research ka nga dyan, Padre. De Los Santos, Christopher, Tatay Ben. Hihiramin ko ang jet ski ni Tatay Digong. Papunta ako sa West Philippine Sea kasi hindi niya kayang sumugod doon para makipaglaban o ipaglaban ang ating karapatan sa teritoryo ng Pilipinas. Ay talagang ala na ho. Hindi ko na maintindihan ito. Para bagang ipinamigay na ho tayo, eh. Sa mga komunistang incheck ho, mga kababayan. Pinamigay na ho tayo ng Pangulong Duterte. Yan ang nakakainis, eh. Nakakabanaso. Wala ho tayong kakwenta-kwenta sa kanya. Basta't mahalaga sa kanya yung kaibigan niya, mga incheck. Okay? Yan si Pangulong Duterte. Glenn Carr, Gamad, is watching. Good evening, sir. Or ma'am. Glenn Carr, Gamad. Hi, sir. Good PM po. Sir Ben, Paipon. Pabor naman po. Hingi po sana kami ng tulong. Anong tulong? Wag lang pera, ha? Wala. Ibibigay po namin kayo kay Danny Lacson. Okay, kung ano man po may tutulong ko namin, public service po, okay lang ba po? No problem. Okay, let me know. De Los Santos, Christopher, Kusi, sinipa ng PDP laban. Yan ang balita ko. Balita natin ngayon, mga kababayan. Manny Ramos, sinipa na po nila Manny Pacquiao
si Mr. Cusi. Dapat lamang ho siguro ito, mga kababayan. He is the Secretary of the Department of Energy. Nagkakandaloko-loko na ho ang ating power situation. Maya't maya nagtataas. Nasaan si Mr. Cusi? Ayun, oh, nakikipaglaban sa PDP laban. Ayop naman politika. Oh, dahil lamang ho sa kanyang Pangulo. Naiwanan ho niya yung talagang tunay niyang trabaho. Dapat ho dito siguro yung mga nasa gobyerno ho, katulad po ng mga cabinet positions na ganyan, hindi na po umahawak ng political positions ho. Wag ho nang bigyan. Mahahati po ang kanilang attention ho paglilingkod sa taong bayan. I think this should be a rule. Gagawin ho nilang batas ho sana ito, mga kababayan. Now, once you are in government, lalong-lalo kung appointed ka, wag na po sanang bibigyan pa ng makakahati. Katulad ng political positions. Okay? Kung bibigyan ka ng political position lang, pero yung paglilingkod bayan, wag haluan. Masisira talaga eh. Okay? Magandang gabi po, Tata Ben Paipon. Sa God's Angels at sa lahat po ng viewers at followers ng program ni Tata Ben. May God bless us all. Mga ka-Tata Ben. Ayos ko yun, ha? Annalie, thank you very much. Maraming salamat. Pinatataba po ninyo ang puso ni Tata Ben Paipon. Onaldag Shaw. Good evening po, Tata Ben. Stay safe and healthy po. Lolo Ricky Tisoy. Pare, good evening. Pre, good day na wrong program ka sa dami. Attorney Pekia pa rin. Attorney Pacquiao pa rin for President. Wow, talaga. Si Mr. Manny Pacquiao ka na ba? Akala ko Lenny Robredo ka, Padre. Manny Ramos, pre, anong balita sa pabahay ni Isko? I don't know, really. I don't know. Hindi ka pa nababalita nito. Pakitignan mo ka at ibalita mo sa akin para baka sakali, baka ko tayo ng isa. Wala pa akong bahay eh. Jane Cruz, Sir Ben, good evening po sa inyo at sa mga tumatangkilik sa programa ninyo. God bless po sa ating lahat. How nice naman. Jane Cruz, thank you very much. Yagit, Maraat, Kanyete. Ayan, hello po. Vice, magandang gabi po. Talaga. In-expose na ako ni paring Tony Salaw, Vice President at Program Manager, Program Committee Chair ng BSCC daw po tayo ngayon. Okay? Okay lang naman po. Kinagagalak ko talagang kampanan ang ating tungkulin as Vice President of the... Hindi po partido ito, Vice President to Mr. Tony Salaw. Dito sa Broad Streamcast Communicators po natin. Okay? Christopher De Los Santos, ang Balik Probinsya program, pakitang tao lang. Sus Maria Josep. Ano pa ito? Yung bang nakalala pa nga ho sa COVID natin yan eh. Si Mr. Bongo. Hindi niya alam na super spreader ang yung bang paglilipat-lipat from one province to the other, lalo na sa Metro Manila, nakasagsagan ng COVID. Yan naman po ang ginagalaw po yung Balik Probinsya. Mabuti na lamang po natauhan po sila kagad. Panginoon ko po, pagkatapos gusto niyang magpresidente, wag naman po. Lilian Gabriele, Blessed Friday po, Tata Ben Paipon at Miss Universe. Kuya Andy, ayan, Kuya Andy nandun na po sa Tacloban. Si Kuya Andy, Lilian, stay safe and healthy. God bless us all. God first. Dan sharing po. Thank you very much. Ma'am Eve M. Ramos. Magandang gabi po, ma'am. Good evening. Dan sharing Tata Ben, sabi ni Ma'am Ravenna. Thank you very much. Wilfredo Cruz Jr. Sa Monday, sa Monday, taas na naman
ang Meralco. Kaya kaya pa naman po. Ganun ha, Willie ha. Mr. Wilfredo, kaya pa ha. Nawiwili na ho sila eh. Alam po ninyo mga kababayan, bakit po ang Pilipinas sa buong Asia, we have the worst situation. Pinakamataas po ang presyo ng power ho dito sa Pilipinas. Bakit po ganun? Parang 50 lang po kayo, sir. Siyempre ho, kasi meron ako dito eh. Ito ang aking sikreto dyan. Oh? Ang sikreto ni Tata Ben, ito, spirulina. Try it. Okay? Sa mga kabataan, mga magkakaedad, ito kailangan ho ninyo eh. Kasi immune system po ito ang binuboost ho. Lalakas po ang immune system, hindi kayo magkakasakit. At may anti-aging. Oh, kita ninyo. Oh, mag-PM lamang ako kayo sa akin kung gusto niyo ito. I will be more than happy to share spirulina ho, para sa inyong kalusugan at katatagan sa buhay. Spirulina ho yan. Ha? Wilfredo Cruz, parang 50 lang po kayo, sir. 37 nga ho. 37. Okay. Willie, thank you very much. Ha? Alex Aquino, ito, mas mabata ho sa akin ito si Alex Aquino. Mag-spirulina ka, partner. Ha? At Alex, wow, galing ha. That's why you look so young. Sa totoo lamang po, Ma'am Ravenna, spirulina lamang po ang sikreto ko yan. Maliban po dun sa ano ha. Okay? Chinsha Buste. Oy, nandito na si Ma'am Chinsha. Good evening po. How are you? Good evening, Sir Ben. Blessed weekend to us all. Ayan. Si Marco Remulla. Thanks po, Tata Ben. Ayan. Si Marco Remulla. At your age, Marco, kailangan mag-spirulina ka na rin. Okay? Ayan, para maging matatag at maging hindi ka tatanda talaga eh. Okay? Isipin ho ninyo, 73 na ako. Ganito pa rin po ang nakakatulong talaga ng malaki yung spirulina sa akin. That is my secret. Kaya yan, sabi ni Marco. Tama po yan, partner. Thanks po, Tata Ben, sabi ni Marco. Romuel Alarcon, eto, lalong-lalo na, sports-minded kayo ito, ho, mga kaibigan ng Radyo Pilipinas. Oh, Romuel Alarcon. Oh, Romuel, spirulina ho. Ang sikreto ko sa buhay. PM mo ako pagka may panahon ka. Ha? Romuel, magandang gabi sa iyo, partner. De Los Santos Christopher, nakasaad po 1987 Constitution. Maaring tumakbo sa mababang posisyon ang presidente pagkatapos ng termino nito. Ayon na rin po yan sa pahayag ng Integrated Bar of the Philippines. Sa totoo lamang po, there is no constitutional prohibition for the incumbent president to run for vice president. Wala hong direct provision po dyan. In other words, hindi ko maintindihan po ito kung talagang sinadyang kalimutan po ng mga constitutionalist po natin na hindi po isinama yung prohibition na yan. Alam po ba ninyong naisip ko? Kasi ito mga constitutionalist natin, hindi po hindi po manloloko eh. Wala po silang iniisip na masama. Siguro, ha? Kasi kung presidente ka na, matanda ka na rin. Oh, may edad ka na rin. Bakit mo gusto magiging vice president? Samantalang, hindi naman po masyadong maganda ang naging performance mo. What can you do as a vice president? Ano nga? Sige nga. What can you do as a vice president when during your time as president, you failed? E paano kung katulad po ng ginagawa ni Duterte kay
Miss Lenny Robredo ho, hindi man lang binigyan ng pagkakataon to serve the Filipino people. Binigay po yung drug czar, but for a few days only. Bakit? Nakikita niya magtatagumpay si Lenny. Wala na ho, hindi nasusundin yung pagpatay sa mga drug addict, mga drug pushers. Kita ninyo? Oh? Ano kaya mangyayari ho kung ganon? Halimbawa, mag-vice presidency, Digong, nanalo po ang kanyang, nanalo po yung kanyang kalaban. Oh? Nanalo po si Digong as vice president. Sa tingin po ba ninyo? Pagagalawin ho ng nanalong kalaban na presidente si Digong? Kalokohan na ho yun, mga kababayan. Kalokohan po yan. Kanya, iisa lamang po ang iniisip ni Digong ho dito. Number one, iligtas ang kanyang sarili from the ICC. Okay? Kasi may kaso ho siya eh. Maaari siyang makulong talaga. Oh? Makukulong talaga ito eh. Pangalawa, that's to avoid the ICC. He has to be in power. O magiging vice president siya, nanalo si Bongo halimbawa, Sara Duterte, pakiusapan yung dalawa, presidente pa rin ho siya. He will not be hailed to court. Yan siguro ang iniisip ni Pangulong Rodrigo Duterte despite his age. Di ba? So meron siyang intensyon na hindi tama ho mga kaibigan, na hindi po naaayon sa ating saligang batas because from vice president, he will be again presidente. Pwede po ba yun? Ha? Pwede po ba yun ho sa ating saligang batas? Nakatapos ka ng 6 na taon na presidente. Ha? By technicality ho, you will become president again. Pwede po ba yun? So ito po ay tinitignan na ng mga mambabatas natin. Ganon din po ang mga abogado at mga constitutionalists. I am aware of this provision of the Constitution, Chris. Alam po natin yan, okay? Ang hindi po natin alam, yung mangyayari. Oh, di ba? Oh, what happens? Oh, yung mga senaryo na binanggit ko po sa inyo kanina, maaring mangyari ang mga ito. What are we going to do after that? Nako, Panginoon ko po. Problemang malaki ho yan. Armando Dungo, abangan kung ano sa katapusan ay kung anong nangyayari sa sinasabing dalawang paksyon ng PDP laban sa nalalapit na eleksyon. Sa huli, di kaya muro-muro yan. Posible yan, Padre, Mr. Dungo. Pero alam po ninyo, malaking bagay po itong faction na ito na naglalaban. Okay? Malaking faction, malaking kasiraan po sa partido. And to me, hanggat maaari po sana ayaw kong mangyari ito. Okay? Pero kung it will be for the good of the party and for the people eventually in the final analysis, so be it. Okay? Areglado. Mel Rodelio militante sa mga nagrereklamo sa SAP DSWD distribution, wag na po kayo umasa pa. Kami nga po dito nagreklamo 8888 DSWD CIDG at nitong huli kay DILG Yusek Martindinho. Wala din nangyari. Puro pasa, puro papogi. Oh, nako ito ha. Puro papogi. Oh. Huwag po kayong mag-alala. Kakarmahin din yung mga iyan. Ipagpasa Diyos na lamang po natin. Sana naman po wag ho tayo ma-prostrate but ito na po yung mentalidad ng ating mga kababayan ngayon. Kaya marami po mga nadidepress, na i-stress, okay? Because of this situation. But hindi po ang problemang sinusuong po natin pare-pareho. Kanya hanggat kung wala hong ayuda,
magsikap po tayo talaga. There is no other way. Wala na. Ayaw, imposible na, papayagot tayo. Mamatay na nakadilat ang ating mga mata. Di ba? Let us do something for our family. There must be a way to do that. Wag lamang po sa masama. Hanggat maaari po, maiwasan ho natin ang anumang masama na maaring makapagdulot ng lalong pinsala sa ating sarili at ang ating pamilya. Kuya Ben, watching po, sabi ni Ma'am Mercy Ong. Glad to hear that. Ma'am, thank you very much. Sayang lang yung natatag ni Senador Nene Pimentel. Chik, chik, chik. Sabi ni Marco Remulla. Marco must have, nasubaybayan po niya si Nene Pimentel because Nene Pimentel had all the noble intentions din. Mga kababayan. Ipinasa po niya sa anak po niya yan eh. Kanya nga ho, nung mga panahon na yan, that was the time when I joined the PDP Laban because I was very close to the old man, Nene Pimentel. Sayang nga lamang po, hindi ko pa nakilala yung spirulina ho nung panahon ni Kanene. Kung hindi, dapat napainom ko na rin ito eh. At buhay pa po siguro hanggang sa mga sandaling ito. At pogi pa rin. Pero that's beside the point now. The legacy is still there. Kaya nga ho, naging matatag po ang PDP Laban because of Nene Pimentel ho, mga kababayan. Kaya marami ho ang sumalpi dito ho sa PDP Laban because of Nene Pimentel and what the party stood for. Including myself, mga kaibigan, hindi naman po ako sumasali sa mga political parties na karakaraka ho eh. But I saw, kasi dumaan po ako sa seminar eh. Dumaan po ako sa seminar. Kaya alam ko po yung partido. Nangihinayang po ako at nahaluan na talaga. Well, it's a political party. Mga politicians na po ang humahawak dito. Kaya lamang ho, may mga kaliwa ho yata ang konsyensya ho. Okay? Marco Remulla, thank you very much, my friend. Jane Cruz, heart, heart, heart. Ang dami po niyang hearts. Antonio Salao, Tony. Gandang gabi. Ito ang pang-president. Hindi na po kakandidato ito. Siya po ang presidente ho namin sa ating Broad Streamcast Communicators. Gandang gabi, Kuya Ben. According to Miss Arcega, PDP Laban. Okay. Anong sabi niya? According to PDP Laban Committee Head, Education Committee, Kusi et al. Are not yet even paid. Ano ito? Paid on their membership committee. Jesus Christ! So, wawalang yain nga talaga ho ito eh. Hindi pa po, wala naman po, may membership fee po ba ito? Nung araw wala naman po yata kaming binabayaran sa membership fee dito. But anyway, medyo alam po ninyo kasi there was a time na talaga nag-live po tayo sa PDP Laban because I could not stomach what was going on eh. Anyway, ito sila Kusi ho, mga kababayan. They never learned about the party. Nalagay lamang ho sila dyan because of President Digong. That is the reality here eh. Kaya hindi po nila alam ang bituka, ang laman loob ng partido. Kanya they can do anything they want because hindi po sila naghirap po dito eh. Yung pagpapalaki ng partido, pagpapalaki ng baby, hindi naman po karakaraka ho yun. And that was what Nene Pimentel did for the party ho. Inalagaan po niya sa kanyang kamuspusan hanggang sa lumaki ang bata na matino. Ngayon, wala na si Nene Pimentel. Napunta po sa kamay ng mga boya. Ay, nako mga kaibigan. Eden Pedralves, good evening. Magandang gabi po sa iyo. Josephine Roquero,
Pinorward ko po sa iyo, sir, yung pabahay ni Mayor Isko sa Paseco. Meron ba? Because there are so many people there na talagang patong-patong na ho ang kanilang tirahan ho eh. Nararapat lamang ho na magpagawa si Ka-Isko dito ng mga pabahay. But first, tandaan ho ninyo ito. Isko Moreno should really ensure that that land is for these people. Dahil baka darating yung panahon, sunugin yan at mga komunista ang in-check ang papalit ho sa kanila. Nako, maniwala ho kayo sa hindi ho mga kababayan. Itong nangyayari sa ating mga informal settlers sa ngayon. They have the rights of possession ho sa kanilang mga tinitirhan ho ngayon. Hindi po sila karakaraka mapapaalis. Pero may gumagapang ho sa korte. Kumukuha sila kung ano saan titulo ho. Nakikipagsabuatan naman ho yung mga nandyan po sa pagpapatitulo ng mga lupa. Pagkatapos susunugin ho yung area, yung buong tirahan ng taong bayan. And then, nandyan yung sheriff po, hindi na kayo po pwede dito, magyanap na ho kayo ng kawawa ho ang mga Pilipino. Matutunghayan na lamang po after a few months, tumunos ng inchik ang nakatira ho. Hayop talaga ho mga kababayan. Maawa po kayo sa ating mga mahirap na mga kababayan. Sana ho, alagaan po ni Ka-Isko ang ating mga mararita dyan sa Paseco compound. Hindi po ako makikialam dyan. Hindi ako magkaka-interest na magkaroon ng bahay ho dyan sapagkat nandyan po yung mga maralita. They deserve the priority ho. Sila ho dapat manatili po sa lugar na yan. Okay? Ernie Mayaw. Ay, paring Ernie, magandang gabi sa iyo, partner. How are you? Good evening. Hello po, Kuya Ben. Kumusta na po? Eto, kitang-kita mo naman. Pogi pa rin. Okay? Mel Militante, BBM Bongbong Marcos for President. And for the next barangay election, BBM pa din. Bonbon Militante for Barangay Councilor. Nagdedeklara ka na, partner. Maano ka dyan, ha? Ma-electioneering ka dyan, ha? Ingat-ingat lang. Ravenna Naya, Espirulina na nga. Baka bumata ng 20 years. Alam po ninyo, since I been using this spirulina, napakagaan na ho ang pakiramdam ko po. At my age, 73, hindi na po ako hihingalin na talaga ako. Wala naman po akong special food. Wala, no special food. No maintenance. Meron lamang po yata sa hypertension. Pero that's once a day. Para ma-prevent lamang ho. No? Pero aside from that, ala na ho, except spirulina at night. Yan. Sa gabi ko po ginagamit po yung spirulina. And regularly, I take 4 na tableta ng spirulina. Ayan, okay. Alam na ninyo ang sikreto ko. Ma'am Ravenna, try it. Magaling ito para sayaw-sayaw, kanta-kanta ho tayo. Hindi tayo tatanda. May anti-aging pa ito. De Los Santos, Christopher is watching. Good evening, Padre. Pwede ka na rin mag-spirulina, pare ko, ha? Kasi, ayan ho, anti-aging ho yan. Hindi ka tatanda talaga. Edwin Peralta Sr. is watching. Edwin, spirulina ka na rin, ha? Antonio Salaw is watching, pare. Magandang gabi muli, ha? Pare, I think you need to have spirulina too. Okay? Mel Rodelio Militante, tatabin. Gumamit na po ako niyang spirulina. Spirulina. Itinigil ko na kasi wala naman akong naramdamang pagbabago. Ganon pa din. At di naman nagbago itsura ko. Ayawan ko sa iyo, partner. Pero sa akin, ito, talaga,
I mean, this is a proof na talagang mabisa ang spirulina po para sa akin. Patas Balita is watching. Patas! Good evening. Lilian Gabriel. Good evening. Benz Sales. Good evening, Kuya Ben Paipon. Yan, Benz Sales. Patas Balita, Sir Ben. Wala sa pinag-aralan ang mga bilyonaryo. Wala sa pinag-aralan ang magbilyonaryo. Kailangan marunong ka para magampanan mo ang obligasyon mo sa family mo or sa mga taong bayan. Perfect. That is the reality. Patas, talaga. You have to really work hard. Give 100% of yourself and God will do the rest. Kung hindi po 100% ang pagsisikap mo para sa iyong sarili, God may forget to do the rest. Okay? Simple lamang ho yan. Sabi po ng Panginoon, help yourself and I will do the rest. Ibig sabihin, gampanan mo ang tungkulin mo sa iyong sarili at sa iyong pamilya, and God will do the rest. Okay? Approve. Josephine Roquero is also watching. Good evening, Ma'am Josephine. Nako, talaga ito si Christopher. Baby na ho ito. Heart po siya. Chinsha Buste. Okay naman po kami dito sa Kuwait, Sir Ben. Sa awa ng Diyos. Salamat po. Stay safe po and healthy. Ayan. Alam po ninyo, nakakamiss po. Kung halimbawa, meron kang kamag-anak sa ibang bansa, pagkatapos magbabakasyon na lang, tapos hindi pa makapagbakasyon. Mamimiss mo talaga. Sana ho, makahanap po ng natatanging paraan ng ating pamahalaan para ma-actionan po itong mga problema sa travel restrictions. I think kung nakapagbakuna na po, full vaccination na po, ang mga OFWs, swab test will do upon arrival, pagkatapos regular check-up. Pero yung sabihin mo, magko-quarantine na po for 14 na araw ho eh. Sobra naman po yata paninikil ho yun. Okay? Hindi po sa kanila nanggagaling ang transmission ho. Pwede, sila po ay mahawaan. Pero responsibilidad ng ating pamahalaan na yan eh. O syempre ho, nandun na rin po yung responsibilidad ng taong bayan na mag-ingat. Pero yung OFW, kompleto na ho ang kanyang mga paghahanda para hindi na makahawa sa kanyang kapwa. Pagkatapos, hindi pa po natin papayagan na makapagbakasyon. Eh, hindi naman po tama yan. Okay. Areglado? Okay. Joey Ortiz, Kantang Gabi, Kuya Ben. Abang-abangan mo lang paring Joey sapagkat nandito na po yung ninong mo. And there are plans to go to La Union very, very soon. Wag kang mag-alala. Edwin Peralta Sr., okay? Only in the Philippines itong nangyayari. Ibigay naman ng iba. Maglingkod. Tama ka, Manong Ben. Pag nanalo VP, siya pa rin ang presidente. Duterte, shout out kay Manang Gilda Liapitan. Nanonood siya ngayon. Ganun ba? Si Ma'am Gilda, ano po siya? Good evening po, Mami Naya Ravena. Okay? Reply to test. Ay, okay. So, si Ma'am Lenny Robredo, kayo po ba, Edwin, baka naman gusto niyong sabihin sa akin, sino mga ang minamanok ninyo dyan? Okay? Para, may share naman natin. Share us your thoughts about your possible president. Sa ngayon, dapat to pag-usapan natin, pag-aaralan natin without having to fight each other.
O wag ho tayo mag-aaway ho sa mga gagawin ho natin pagpapaliwanagan. Okay? I would like to emphasize this. Kailangan po mga kababayan, mag-usap-usap lamang po tayo. Pero wag ho tayong mag-aaway. Kasi masama yan. Galit juice po dyan. Des Perez, good evening. Sabi ni Ma'am Ravenna, meron kami tanim, spirulina. Dito, uminom din ako minsan. Ito, nasa bote, nasa bote na at talagang cultured po ito. Okay? Algae po ito, mga kababayan. At talagang special kind of algae po ito. Nasisinagan po ng araw ito eh. Pagkatapos, dinidevelop na po into superfood. Kumbaga sa ano ito po yung, hindi po gamot ito, kung hindi po yung supplementary food. Okay? So ito po ang gamit po natin ngayon, spirulina. Okay? Tatay Ben, sabi ni Christopher de los Santos, bakit ka naman, bakit? Hindi ko alam ito. Pero alam niyo sa akin, ang katawan ko po hindi lambutin. Okay? Hindi lambutin. At my age, nako, mahirap ng magsalita. Pero hindi po lambutin ang katawan ni Tata Ben. Makikita naman po ninyo saan nyo. Ricky Tisoy is watching. Padre, good evening. Okay? Magandang gabi po kay paring Ricky Tisoy. Alam ko nagbibiro lamang po si Chris. Ha? Pero meron pong meron pong elemento ho para magiging matigas ang katawan mo natin. Okay? Reglado. Mga kakabayan, makababayan. Isang taon na po ang ABS-CBN nawala sa ere. Yung TV, free TV. Isang taon na ho mula nung tanggalan ng prangkisa. Basta tandaan ninyo, hindi gawa po ng Kongreso lamang ho ito. The hand of President Duterte was seen. Nakita po talaga from day one hanggang sa magbutuhan ng mga kongresista. The hand of Mr. Duterte was visibly present in all these days. Siya ang dahilan kung bakit nawala sa ere ang ABS-CBN. Maraming ginawang paratang ho dito, mga kababayan. Pero they were not able to prove any of their allegations. And yet, ginawa po nila ang gusto ng kanilang Panginoong Rodrigo Duterte. Isang taon na hong naghihirap po ang nawalan ng trabaho. 11,000 sabi po ng ABS-CBN ang kanilang mga empleyado. I do not know how many went through this struggle for the past year. Pero pati mga artista po nila, pati yung mga medyo maganda-ganda sana na ang buhay noon, nag-uumpisa na po umangat ang kanilang kabuhayan. All of a sudden, nabagsakan po sila ng palakol ni Pangulong Rodrigo Duterte at natapos po ang kanilang maliligayang araw. I am not a fan of the ABS-CBN. Pero kapatid ho yan sa pamamahayag. Ang akin lamang ho dito, yung pinaglalabang ko ho noon, okay lamang ho kung meron talagang merit ho yung mga paratang. Yung may, pati ho si Jean Lopez pagbibintangan, hindi Pinoy. Lahat na ho yata, naibato na po sa mga Lopez. Pero not a single accusation or allegation was proven in court or government agencies that have concern dito po sa ABS-CBN. Pero tingnan ho ninyo ang ginawa ho ng Pangulong Duterte because of vindictiveness, paghihiganti.
Ito po ba ang presidente ho natin? Paghihiganti. I know that meron pong mga maaring nasaktan po ng ABS-CBN. Pero kung yan po because of their paglilingkod, no? O kaya pagsasabi ng katotohanan, wala po tayong magagawa ho dyan. Gaya din po natin dito ngayon. Naglilingkod ho tayo. Nagsasalita po tayo. Meron pong pabor, meron pong hindi pabor sa mga kinukulan. Okay? At meron po silang mga kaibigan, nasasaktan din po. Nagagalit din po kay Tatabi. Wala po ako magagawa. Pero ang pakiusap ko lamang, paniwanagan lang mo ito eh. Pananaw po talaga ito eh. Pero sinusuri ho namin. Okay? Ngayon, kung meron pong hindi tayo pagkakaintindihan, huwag po sana tayo mag-aaway at huwag tayo magiging vindictive. Kaya po ng Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi pagka nagiging vengatibo tayo, o kaya nag-iisip na masama na sa ating kapwa dahil nasaktan lamang po ang damdamin natin, hindi tayo nanalo sa debate. Wag naman po, wag po nating dadaanin po ito sa dahas. Wag nating dadaanin ito sa pagsira ho sa bukas po ng ating katunggali. Kasi sa unang-una, hindi naman niya iniisip na tatalunin ka kagad. Pero kung mo siguro, mas magaling magpaliwanag na nadali ka. O, tanggapin mo na lang. Pero ang maganda po sa lahat, namnamin po natin kung ano po yung sinasabi po niya. Tama po ba ito sa paniwala natin? Kung hindi po tayo maniwala, hindi tayo maniwala na tama yung kanyang sinasabi. Tumigil ka. Tumigil ka sa pag-away sa kapapaglaban sa kanya. Hanap ka ng paraan para maituwid kung ano man yung pagkakamali na nagawa mo. Manap ka ng kasangga para mabuksan ang isipan mo at matutunan mong harapin ang katotohanan na dapat po meron tayong sariling gagawing pagbabago. Yan. Yan ang importante po sa lahat po, mga kababayan. Meron tayong dapat sigurong baguhin sa mga pananaw, secretly o kaya discreetly ho mga kababayan, wala naman pong masama eh. Kung sa tingin ho natin, meron tayong hindi tama na ginagawa ho natin sa ating sarili, sa ating kapwa, baguhin ho natin yan without telling other people that we are doing it already. Maganda ho yun. It helps to create peace and harmony in our society po. Tandaan ho ninyo yan. It is not easy to do this. Mahirap pong gawin sapagkat baka yung tatanggalin na natin nagiging habit na natin. Ang sabi nga po nila mahirap pong tanggalin ang habit. Kahit ito po it's not a part of our flesh and blood. Pero habit to yan di ba? Kasanayan. Pero kung alam mong nakakasira na sa iyo at sa iyong pamilya at sa paligid mo, magkusa ka na lang. Pero wag mo nang sasabihin sa iba na gagawin mong magbago. Ha? Do it by yourself and let others see that you have been transformed. Matutuwa po ang Diyos sa iyo. Matutuwa po ang sarili mong kaibigan at mga kamag-anak. Higit sa lahat, mga taong hindi po nakakakilala sa iyo, makikita ka, modelo na po ng tunay na pagbabago. Okay? Ayos? Areglado ho. Okay. Alright, meron pong ito madalas na po natin mabatikos ito Pero walang pagbabago talaga Alam po ba ninyong latest dito sa WPS? Tumitindi po ang pananakop ng mga komunistang Inchik. Dumadami po ang kanilang mga barko sa West Philippines. It's getting worse. Yan po ang sabi po ng mga nakakaalam sa West Philippines. Chinese incursions are getting
worse. At tila nananahimik na po ang ating pamahalaan. Why is this so? Bakit po mga kababayan? Bakit kinakailangan manahimik ang Pangulo? Bakit kailangan manahimik na po si Mr. Locsin ng Department of Foreign Affairs? Bakit nananahimik na po si Mr. Lorenzana ng Department of National Defense? Dati-rati ho hindi naman po sila nanahimik eh. Pero ngayon, bakit po sila nananahimik? Sumang-ayon na po ba sila sa Pangulong Duterte na ipagkaloob na po ang Pilipinas sa mga komunistang in-check? How about you, my friends? Mga kababayan pong mga Pilipino, mananahimik na rin po ba tayo? Komunistang in-check po ito. Tandaan ninyo mga kaibigan, they are not ordinary people. Komunista po. Galit si Pangulong Duterte sa mga komunistang Pilipino. Bakit? Hindi siya galit sa komunistang in-check. Mas matindi ho yun eh. Kasi ang komunismo nanggaling po sa kanila. They know how to manipulate. Bakit to dito sa atin ho? Ang dami ng pinapatay ng administrasyon na ito na tinagurihan pong komunista. Mga Pilipino po, pinapapatay. Do you remember yung bloody murder sa Calabarzon? 11 activists, 11 people were killed. Nanlaban daw ho. Bloody Sunday murder ho. Ang tawag ho diyan eh. Meron pong lumabas na po yung autopsy na ginawa ng private lawyer, si Ma'am Raquel Fortun. Autopsy po ang ginawa po nila dito eh. Autopsy sa mga biktima. Nakita po nila na meron pong pagkakapareho ang mga pala na tumama po sa mga biktima. In other words po, may pattern. Kung walang pattern ho, at talagang really there was a fight, iba't ibang parte sana ng mga biktima, tumama ang mga bala na pumatay po sa kanila. Pero sabi nga po ng mga witnesses at mga kamag-anak po ng mga biktima, pinadapa ang mga ito at pinagbabaril. Kaya ang tanong ho dito, maandar daw po ang kaso. At ipaubayan na lamang daw po natin sa korte. Pero anong ginawa ho ng mga kapulisan sa mga kamag-anak na gustong mag-testify sa kaso? Ano ang police investigation of the case? This is, kung hindi man murder ito, at least homicide. Dapat to, merong report ng SOCO dito. Paano ba sila nabaril? Saan po ba tinamaan ang mga ito? Bakit wala ho yung ganun? That should be the concern of the police to tell the courts. How did it happen? Pero wala pong ganyan. Bakit? Digong eh. Utos ni Digong eh. Yan ang problema po mga kababayan. Kanya, the ICC, International Criminal Court, alam na po ito eh. Alam na po nila. Kaya, Mr. Duterte has a case in the International Criminal Court. Dito siya natatakot, mga kababayan. Sapagkat International Court ito eh. Hindi na po sa atin. Dito po sa atin, pwede niyang pakialaman sapagkat siyang Pangulo eh. Di ba? Kaya nagkawindang-windang nga po ang ating justice system po dito because of that. Pero tingnan ho ninyo sa susunod, kaya gustong-gusto niyang tumakbong pang Vice President. Because he cannot run as for President anymore. There is a constitutional provision. But the only way to circumvent that is for him to run for Vice President and
siya po ang pipili kung sino ang patatakbuhin po niyang presidente. Obviously ho, bakit? Kasi gusto ni Duterte is going to be the president pa rin. Ang problema ho dito, pwede po ba yan? Under our Constitution. Wala rin pong provision Kasi succession, vice presidency. Ha? Hindi naman po siya tumakbong pang-presidente. Vice president siya. Nag-resign yung presidente. What happens? The vice president takes over. And that happens to be Mr. Duterte. What a way to circumvent existing laws. And only a Duterte can do that. Navejo, good evening, Sir Ben. Watching here in Mindanao, South Cotabato, Region 12. Wow, talaga naman. Good evening sa lahat ng mga taga Cotabato. Gandang gabi po. Mel, tatabin, nagsasayawan na mga tropa yung birthday celebrant na babaos na sa kakakanta para daw sa iyo yung susunod na kakantain niya. One friend. Wala si Andy Lawson Yan ang kanyang favorite song. And my favorite song to. At sana ho mayroong pwede ba yun? May kakanta na hindi na po makaka-copyright. Alam niyo pang extra music sana natin yan dito Kanya nga lang meron pong sinabi ang Facebook. Copyrighted do yan. Kaya buburahin na nila. Hindi rin po ninyo na madidinig. Ang hirap naman ito. Copyright na ito. Mel, pwede ba? Ikaw na lang kumanta. Padala mo na dito. Okay. Norberto Paipon is watching my brother in Calayan Island. Manong Ambil, magandang gabi po sa inyo. Hindi kayo nakasama sa virtual meeting natin with our siblings, mga kapatid po natin sa Aremica. Kasama pa nga si Jimmy. Hinahanap kita. Alaka Sa susunod Manong Ambil, huwag kang mawawala sapagkat mahal ka namin. Okay. Alright. Okay. Nako, talagang 5 minuto na lamang po. Matatapos na naman po ang ating Your Honor, please. Marami pa po tayong mga pag-uusapan dito. Gusto ko yung balikan ho natin yung pagpatay ho sa 11, bloody murder on a Sunday Matindi ho ito, mga kababayan. Kaya takot na takot ang ating Pangulo ho dito. Kasi the case is already case against him. Yung mga extrajudicial killings is no longer in the country being investigated by our local justice system. Pero ibang bansa na po. And chances are, pagka nag-umpisa ang trial, the summons and the warrants of arrest for Mr. Duterte ay madadala sa kanya. And somebody will accompany that. At kakaunin po si Mr. Duterte. Papayag ko kaya? But this could happen, mga kababayan. Mr. Duterte is trying to tell us, walang foreigner na pwede mag-imbestiga sa akin. Ala sa akin yan. Pero, hintayin po ninyo mga kababayan, when it happens, it happens. Pagka lumabag ka, lalong-lalo na sa human rights, and you're a sovereign leader of a country, katulad po nito, meron pong international body that takes care of that. And marami na pong mga leaders ang napakulong because napatunayan po na sila po ay lumabag sa karapatang pangtao. Human rights violations. Yung kasalanan po sa lipunan. Ito ang hindi inaalintana ni Mr. Duterte nung siya po ay mag-umpisang mamuno dito sa Pilipinas.
pinairal po niya yung bagsik ng kanyang kamandag. Okay? At ipinag-utos po niya ang pagpatay. You know, that's the law as far as Mr. Duterte is. Patayin. Kill, kill, kill. Di ba yan ang kanyang bukang bibig? Even today. Oh, mga babae. Even today. Kill, kill, kill. Ayun nako. So, ito ho, if there is karma, karma is going to happen. And sana, it will happen sooner. Para matapos na itong pag-aabuso ng mga tao na binigyan po natin ng kapangyarihan, pero nag-abuso naman. Yan ang mahirap po dito eh. Binigyan mo na nga ng kapangyarihan para tulungan kang umangat ang buhay mo. Ang ginawa, lalo kang sinaktan. Ay hindi naman po yata tama. Kanya, ito po, pag-aaralan ho natin mabuti, malayo pa po ang darating na halalan, pero responsibilidad ho natin ang susunod na salindahe. Okay? Responsibilidad ho natin ang susunod na salindahe. Our forefathers have prepared the Philippines for us so that we will live free under democratic system of government. They succeeded. Mas mahirap po sa kanila ang paggampaan sa tungkulin na iyan sapagkat wala pong masyadong edukasyon po ng araw. Pero ngayon, almost everything is available for all of us at our fingertips. Pero nagawa po ng ating mga ninuno, bakit tayo hindi natin nagagampanan? May problema po. Alamin po natin yan. Alamin po natin. At sikapin po natin pag tulungan ho natin ihanap ang ating bansa ng solusyon sa mga nangyayari na hindi po kanais-nais. Okay? Iwanan po namin ito para sa inyo, para sa ganon. Ilamang po nating ihahanda ang ating bansa na mas maigi, kung hindi talaga pinaka-maigi sa lahat. Okay? Alright, si Patas Balita says, Sir Ben, kaya nung una gusto ko ni si Digong patakuhin si Pacman ng Pangulo at siya ang vice dahil alam niya na hindi kaya ni Pacman ang Pangulo kaya mag-boycott si Pacman. Back out si Pacman. Tapos siya na ang papalit ng Pangulo ng Pilipinas, Sir Ben. Nako. Hindi mag-back out si Pacman eh. Oh? Na mukhang may paninindigan na ito at talagang siya na po ang magiging presidential candidate ng PDP Laban. Watch out for this, okay? Bueno, Edwin, Manong Ben, kumusta na ako kay Jimmy Paipon? Alright? Nakikinig ho sila ngayon, Edwin. Ha? Alright, mga kababayan, wala na po tayong oras sa kabuuan po ng ating Your Honor, please. Good night na po. Uwian na sila. Curfew na. Oo nga naman. Happy birthday, Anton. And to all the friends of Mel, magandang gabi po sa inyo. Stay safe. Ha? At sana po, pagpupursigihan pa po natin ang pagtulong sa ating mga mamamayan. Mabuhay ka, Marimel. Alright, mga kababayan, salamat po sa lahat na nag-join dito sa ating Your Honor, please, sa mga nagbigay po ng kanilang comments at mga pananaw at mga bumati din. Ha? Maraming salamat po sa inyo. And please like and follow our page, Broad Streamcast Communicators. Okay? Malaking bagay po yan na magagawa para sa atin lahat. Standby na po sa ating next program. Ngayon din po ni Paring Doy Del Castillo. Ben Paipon here
saying thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.